Heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si Lodi Erwin Matias, Lodi Domingo Duaso, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Eunice Bernardo, Lodi Janine Grimaldo, Lodi Kel Sabayala, Lodi Alderica Salamero Jr., Lodi Nina Marinono, Lodi Jeric Leaban, Lodi Charmaine, Lodi Halid Tandiong, Lodi RJ Braga. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-22 kabanata, sa pagpapatuloy. Malapit ng gumabi, at makikita ang trangkahan ng kanilang bahay na unti-unting nilalamon ng lilam ng dapit hapon. Nakapikit na pumasok siya ng pintuan. Malalim ang mga tingin na sinabi niya sa isip na wala akong nagawa kundi bumalik ng hindi nakakagawa ng kahit ano pagkatapos nyun, dahil wala namang magbabago kahit pumunta ako at hanapin sila ngayon. Bigla namang nagulat ang ating bida nang may nagsalita sa kanyang harapan ng maligayang pagbabalik. Batang Panginoon, dagdag pang sinabi sa kanya ni Guangto na kamusta ang nangyari. Hindi ba naging maayos? Hindi masyadong maganda ang hitsura mo. Napangiti lang ang ating bida na nakapikit na tumugon na oo. Masama ang nangyari. Nakatingin sa kanya si Guangto habang nakangiti. At pagkatapos sinabi niya na hihi. Sa wakas, mukha ka ng normal na tao ngayon. Napatingin naman ang ating bida at napasabi na ano. Pumikit si Guangto habang sinasabi sa kanya na laging para kang siguradong sigurado na kaya mong tapusin ang anumang sinimulan mo. Alam mo ba yun? Hindi ko lang sinasabi, pero mukha kang hindi tao sa tuwing umaasta ka ng ganoon. Napatungo ng ulo ang ating bida na sinabi sa isip na nakangiti na naiintindihan ko na ngayon. Ito ang paraan niya ng pag-aliw at pagpapalakas ng loob sa akin. Naglakad siya habang masayang sinabi na kung ganoon, magsanay ka ng mabuti, para hindi ko na kailangang mag-alala sa mga ganitong bagay. Napatingin sa kanya si Guangto ng masaya, na makikita ang kanyang mukha habang nakatingin sa ating bida na nakangiti. At habang papalayo na ang ating bida sinabi sa kanya ni Guangto na siguradong pagod ka, kaya pakiusap, magpahinga ka muna. Ipagluluto kita ng paborito mong ulam para sa hapunan mamaya. Tumugon siya na sige. At naalala niya ang mga ito na sinabi pa niya sa isip na nagpasya na akong huwag nang pakialaman ang mga usapin sa Murram Alliance. Sina Gal Zariang, Baek Pyo, Ma Fengji, at maging ang sarili kong kamatayan. Dagdag pa niya na walang magbabago, kahit mag-alala pa ako sa kanila ngayon. At makikita ang mukha ng ating bida na may lungkot sa mga tingin na sinabi pa sa isip na sa ngayon, mag-focus muna tayo sa pagpapalago ng pamilyang Billy Swordsman. Nakatayo siya ng tuwid na sinabi pa niya sa isip na dahil ang Jianghu ay nasa estado ng kaguluhan, dapat kong palagwin ng pamilyang Billy Swordsman upang magkaroon ako ng kapangyarihang protektahan ang aking sarili. Matalim siyang nakatingin na sinabi pa na isang bagyo ang darating, kinabukasan, na makikita ang bahay na ito. Sinabi ng ating bida sa kanyang magulang na gusto kong magkaroon ng sarili kong pangkat ng mga swordsman squad. Natahimik lang na napatingin sa kanya ang mga ito. At pagkatapos sinabi sa kanya ng kanyang ama na alam mo ba kung anong ibig sabihin ng magkaroon ng sariling pangkat at pamunuan nito? Tumugon siya na opo, ama. Muling sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang pamilya ay hindi magbibigay ng anumang suporta maliban sa matitirhan at pagkain para sa kanila. Ayos lang ba sa iyo yun? Sumagot siya na higit pa sa sapat yun, ama. Nakatingin sa kanya ang kanyang ama na sinabi pa na ano ang plano. Ilang tao ang balak mong kunin? Sumagot siya na balak kong magsimula sa mga 20 tao at unti-unting dagdagan ang bilang. Napahinga naman ng malalim ang kanyang ama habang napapikit. At sinabi niya na kung iyan ang gusto mo, sige. Bago mag-recruit ng mga swordsman, makipagkita ka muna kay Sojung at humingi ng payo. Nakapikit na ngumisi siya at tumugon na maraming salamat po. Nakatingin naman sa kanya ang kanyang ina na tinanaong na kaya mo itong hawakan, di ba? Na makikita ang mukha ng kanyang ama na nakangiti na nakatingin sa kanya. Makikita ang mata niya na sinabi pa sa isip na sa ngayon. Pinagkakatiwalaan ako nilang dalawa, at sinabi niya na opo, ina. At pagkatapos, makikita ang pavilyong ito. Mula dito ay makikita ang ating bida na naglalakad. Napalingon ang ating bida sa likod na may nagsasalita na, Young Master, masayang sinabi pa ni Guangto na miyembro rin po ako ng iyong swordsman squad, di ba? Masayang tumugon sa kanya ang ating bida na hindi. Nagulat naman si Guangto sa narinig at napatanong na po.
Bakit hindi? Sinabi naman ng ating bida sa isip na balak kitang gamitin para sa isang bagay na mas mahalaga kaysa riyan. At sinabi niya dito na dahil malayo pa ang kailangan mong lakbayin. Malungkot namang nakatingin sa kanya si Guangtou. Habang naglalakad sinabi pa ni Guangtou sa kanya na kapag naging sapat na ang lakas ko balang araw, pakiusap ay hayaan ninyo rin akong sumali. Na sinagot siya ng ating bida na depende yan sa performance mo. Napapikit si Guangtou at sinabi na opo. Dagdag pa niyang sinabi sa ating bida na siya nga pala, bakit po kayo gumagawa ng swordsman squad? Tumugon siya habang makikita silang nakatalikod na balak kong palaguin ang pamilyang Billy Swordsman para maging pinakamagaling na pamilya sa Central Plains. Napasigaw si Guangtou na ano? Sinabi pa sa kanya ng ating bida na gagawin ko itong isang makapangyarihang pamilya na walang sino man ang maglalakas loob na sumalakay. At ang Swordsman Squad ang simula ng pangarap na yun. Napatulala na lang si Guangtou sa kanyang narinig. Sinabi pa sa isip ng ating bida na ito ang aking determinasyon. Sinasabi ko ito hindi lang kay Guangtou, kundi sa buong Central Plains. Nagtatakang napatingin naman siya dito. Nang si Guangtou ay natulala na nakatingin sa kanya na hindi nakapagsalita. Tinanong niya ito at sinabi na bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Sa tingin mo ba ay nagbibiro ako? May ngiti sa mukha ni Guangtou na sumagot sa kanya na hindi. Siguradong makakamit mo yon, batang Panginoon. At tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Napangiti siya habang sinasabi sa isip na baka tawagin akong baliw ng iba kung maririnig nila ito. Pero naniniwala siya sa akin. At pagkatapos, makikita ang mga tao sa kanilang training ground na nagtipon, nagkakumpulan sa gitna ng malawak na lugar na dati ay tahimik. Ang ilan ay bulong-bulungan, ang iba na may seryosong nakatingin sa unahan, tila may hinihintay o may nalalapit na mangyayari. Ramdam sa hangin ang kakaibang tensyon at pananabik, na para bang isang mahalagang sandali ang malapit ng magsimula. At pagkatapos sinabi sa isip ng ating bida na nakaharapa sa mga ito na dahil sa mga positibong tsismis na kumakalat tungkol sa pamilyang Billy Swordsman kamakailan, humigit kumulang 100 tao ang nagtipon matapos marinig ang balita tungkol sa recruitment. Dagdag pa niya sa isip isa-isa, bawat tao ay lumabas at ipinakita ang kanilang mga galaw. Sa mga kandidato, 40 tao na may mahusay na kakayahan ang paunang napili. Makikita ang lalaking ito na sinabi pa ng ating bida na ang 40 tao na napili sa unang round ay kinapanayam ng isa-isa. Binabasa ng ating bida ang papel na sinabi niya na bakit mo gustong sumali sa Swordsman Squad. Tumugon ito sa kanya na gusto ko pong maging isang sikat na martial artist. At sumunod na tinanong niya ang lalaking ito, habang sinasabi niya sa isip na may iba't ibang sagot. Mula sa tapat na sagot na para kumita ng pera hanggang sa sagot na dahil sa paggalang sa aking ama. Makikita ang kanyang tingin ay nakababa na sinabi pa sa isip na sa totoo lang, hindi ang kanilang mga sagot ang binigyan ko ng pansin. Pinili ko ang mga nagsalita ng tapat kaysa sa mga magaling lang magsalita. Na makikita ang mga ito na nakahanay. At pagkatapos sinabi ng ating bida na maaaring marami na kayong narinig na tsismis tungkol sa akin. Pero may isa akong bagay na gustong sabihin. Nakatingin ang mga ito sa kanya ng seryoso na sinabi niya na kalimutan niyo ng lahat yon. Makikita naman sa iba ang mukha na masaya na nakatingin sa kanya. Sinabi pa ng ating bida sa mga ito na mula ngayon, tingnan at husgahan niyo ako para sa inyong sarili. Sumagot ang mga ito habang nakahanay sa kanyang unahan na masusunod po. Nakatungo ng ulo siya na sinabi pa sa isip na dati akong tao na may pinakamaraming tauhan sa Jiangho. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakaharap ko ng harapan ang mga low-level na mandirigma na tulad nito. Na makikita ang dalawang babaeng ito na napili ng may saya sa mukha. Sinabi pa niya sa isip habang makikita naman ang mga ito dahil matapos mabuhay bilang pinakamalakas na tao sa mundo, mabilis akong naging alliance leader. Dagdag pa niya habang nakatingin sa mga ito na tumitibok ng malakas ang puso ko. Iniisip ko kung kaya ko ba talaga silang pamunuan ng maayos. Ano man ang mangyari, hinding-hindi ko malilimutan ang pagtatagpong ito ngayong araw. At pagkatapos, sinabi niya sa mga ito na ngayon, pipili ako ng isang group leader. Tumingin siya sa gilid na sinabi niya na Guan Hui. Malakas na tumugon ito sa kanya na opo, sir. Na sinabi pa ng ating bida sa isip na binabantayan ko na siya. Ang pangalan niya ay Guan Hui. 23 taong gulang siya.
Nabalitaan ko na nag-apply siya matapos magtrabaho bilang isang military instructor, kaya ang kanyang pundasyon sa martial arts ay medyo matatag. Ang nakakuha ng atensyon ko ay ang sagot niya sa interview. Na naalala niya ang sinabi nito, na malakas na sinigaw na gusto ko pong magtagumpay bilang isang martial artist. Napatungo ng ulo ang ating bida na sinabi pa niya habang nakapikit na magtatagumpay ka ba kung sasali ka sa aming swordsman squad? Masayang sumagot ito sa kanya na balita po, na nagbago na kayo, sir. Kaya gusto ko pong matutunan ang inyong lihim. Naisip ko na kung magbabago rin ako gaya niyo, maaari akong maging matagumpay sa hinaharap. Napangiti naman ang ating bida na Marieng tumingin sa kanya. At tumingin sa gilid na sinabi pa niya na mula ngayon, ang group leader ng ating squad ay ikaw. Gumalang ito na sumuntok sa kanyang palad na sinabi habang bahagyang yumuko na opo. Pakiusap, ipaubaya niyo ito sa akin. Nakangiting nakatingin naman sa kanya ang ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata. Ika-23 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang training ground ng Billy Swordsman, isang malawak na espasyo at sa di kalayuan makikita ang bundok. Ang mga bagong recruit ay makikitang sobrang hingal, ang ilan ay nakahandusay na sa sahig, habang ang iba namay nakahawak sa kanilang mga tuhod, nakayuko at malalim ang paghinga. Pawis ang bumabasa sa kanilang mga noo at likod, at bawat paghinga ay tila pakikipaglaban para lamang makabawi ng lakas. Sa kanilang mga mukha ay mababakas ang pagod at sakit ng katawan. Ngunit sa kabila nito, naroon din ang determinasyong magpatuloy sa pagsasanay. Habang nakakuba ang kanyang katawan, makikita sa kanyang mukha ang matinding pagkapagod, at ang butil-butil na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Bahagya siyang napatingin sa ating bida, may halong pagtataka at pagkalito sa kanyang mga mata, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita sa kabila ng sariling pagod. Patuloy pa rin siyang nakapwesto sa horse stand, nakapikit ang mga mata, tahimik at matatag, habang nakatingin naman ito sa kanya. Hindi niya napigil ang mapabulalas, na paano ka nagkaroon ng ganoong katinding stamina. May halong pagtataka at paghanga ang tono ng kanyang tinig habang nakatitig sa ating bida. Tumugon ang ating bida na magagawa mo rin ito kung mag-e-ensayo ka ng pagtakbo at paggulong ng 6 na oras tuwing umaga. Nagulat naman ito sa kanyang narinig na napasabi na nagsasanay ka ng stamina ng 6 na oras. Habang kasabay pang nagsasanay ang sword squad, sinagot siya ng ating bida na para magtagumpay sa isang bagay, kailangan mong maglaan ng katumbas na oras at pagsisikap dito. Muling namangha ito sa sinabi ng ating bida na napasabi na, maglaan ng katumbas na oras at pagsisikap. Muling tumugon sa kanya ang ating bida na kailangang dumating ang oras na maging obseka sa isang bagay at mag-focus ka lang doon. Huminga ang ating bida ng malalim, at kasabay nito ay tumayo siya ng tuwid at dahan-daang ibinaba ang kanyang kamay. Naging kalmado ang kanyang anyo, tila ganap na kontrolado ang sariling paghinga at lakas, na para bang ang matinding pagsasanay ay isa lamang karaniwang gawain para sa kanya. At pagkatapos sinabi niya dito na sinabi mong gusto mong magtagumpay bilang martial artist. Diba? Sumagot ito na opo. Seryosong tumingin siya at sinabi na kung ganoon, maglaan ka ng katumbas na oras at pagsisikap. Napatulala na lang ito na nabigla sa kanyang narinig mula sa ating bida. Sinabi pa niya sa kanya na mas malaking pagsisikap at mas mahabang oras ang ilaan mo, mas malaki ang pagkakataon mong magtagumpay. Makikita sa mukha nito ang determinasyon at paghanga sa sinabi ng ating bida sa kanya. At pagkatapos ay gumalang ito na sumuntok sa palad at yumukong sinabi na maraming salamat po sa inyong dakilang turo. Pinagmamasdan niya ito ng tahimik habang papalayo, at pumikit habang napangiti siya. Mula naman sa likod makikita si Guangtou na may nanlulumong mukha na sinabi sa ating bida na hindi mo naman sinabi sa akin yan noon. Nagulat naman ang ating bida na napalaki ng mata. Napangiti naman na sinabi sa kanya ng ating bida na ganoon ba? Nakapikit na sinabi ni Guangtou sa kanya na oo. Nagulat naman si Guangtou nang sabihin sa kanya ng ating bida na nagseselos ka ba? Humarap siya sa ating bida at sinabi na nagseselos. Lalaki ako, isang tunay na lalaki na nagawa na ang lahat. Habang bumaling ang gating bida nakangiting sinabi niya na huwag kang mag-alala. Na napatingin naman sa kanya si Guangtou. At ilang sandali pa ay makikita na umaliwalas ang kanyang mukha na nakatingin sa kanya.
Sinabi pa ng ating bida sa kanya na mas masaya ka namang kasama kaysa sa kanya. Ang saya ni Guangzhou ay napalitan ng mukhang nakasimangot na tahimik na nakatingin sa kanya. Tumalikod ito habang sinasabi na ang sama niyo naman, batang Panginoon. Na nakatingin naman ang ating bida sa kanya. At sinabi niya sa isip na ang kompetisyon kay Guanhui ang magpapanatili kay Guangzhou na maging alerto. Dagdag pa niya habang nakatingin si Guanhui na makakatulong ito kay Guangzhou na mas mapahusay pa ang kanyang sarili. Dagdag pa niya habang makikita si Guangzhou na oo, magpatuloy ka lang sa pagiging obses. Napangiti siya at sinabi pa na kailangan mong maging ganoon ka-obses para makamit ang lahat. At pagkatapos, malapit nang lumubog ang araw. Sinabi sa kanya ng matandang ito na maayos ba ang pagpapatakbo sa Sword Squad? Hindi mo naman sinasayang ang pera sa mga walang kwentang bagay, di ba? Tumugon ang ating bida sa kanya na posible bang tumakbo ito ng maayos? Hindi ko pa kailanman na-manage ang pera ko ng tama. Nakapikit na sinabi nito sa kanya na sabi ko na nga ba. Ang magpakain ng ibang tao ay hindi ganoon kadali gaya ng iniisip mo. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na ngayong nasubukan ko na. Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na rin ang hirap na ginawa mo para pamahalaan ang ating pamilya sa loob ng mahabang panahon ng palihim, General Manager. Napatingin naman ito sa kanya ng tahimik. At pagkatapos, inilagay ang kamao sa harap ng bibig at sinabi na tinanong mo ako noon kung may kakilala akong mga batang may potensyal, di ba? Dagdag pa nito sa kanya na kailangan mo pa ba sila? Sumagot ang ating bida na syempre naman. At nang sumunod na araw sa Zhoucheng, makikita silang naglalakad dito. Sinabi ni Guangzhou na sumama lang ako dahil nakiusap ka. Kung hindi ako makakapag-ensayo ngayon at maabutan ako ni Group Leader Guan, kasalanan niyo na po ang lahat, batang Panginoon. Sumagot ang ating bida sa kanya na nag-aalala ka ba? Huminga si Guangzhou at nakapikit na sinabi na syempre naman. Natatakot ako na baka sipain niyo na ako kapag tapos na ang silbi ko. Tumawang. Nakangiti naman ang gating bida. Na sinabi pa sa kanya ni Guangzhou na dapat sinabi niyo na hinding-hindi mangyayari yon. Bakit kayo tumatawa? May ngiti sa mukha ng ating bida na sinabi niya sa isip na bata, hindi kanya maabyutan. Higit sa lahat, ang martial art na natututunan ng mga ordinaryong mandirigma ay wala lang kumpara sa iyong Southern C7 techniques. Dagdag pa niya habang may malungkot na mukha si Guangzhou na hindi mo lang alam dahil hindi ka pa talaga nakikipag-sparring sa iba. Sa katunayan, mas malakas ka na kaysa sa mga swordsman na nagtipon ngayon. Sinabi pa niya sa isip habang nagpatuloy sila sa paglalakad na higit pa riyan, dahil ako mismo ang nagtuturo sa iyo, natural na mas magiging malakas ka. Sinabi naman sa kanya ni Guangzhou na huwag naman kayong tumawa lang at bitinan ako ng ganyan, batang Panginoon. At ilang sandali pa makikita ang bahay na ito na nakarating na sila. Nakatayo sila sa harapan ng bahay na sinabi ni Guangzhou na para sa isang taong mamamahala sa ating pera. Hindi ba't masyadong luma ang bahay niya? Sinabi sa kanya ng ating bida na hindi mahalaga yon, basta't ang tao sa loob ay hindi luma. Tawagin mo siya, sumagot si Guangzhou na opo. Nilagay ni Guangzhou ang kanyang dalawang kamay sa unahan ng bibig at sinabi na may tao ba sa loob? Daang-daang bumukas ang pintuan. At lumabas ang lalaking ito na balabasero na tahimik lang na nakatingin sa kanila. Ibinulong ni Guangzhou sa ating bida nang makita ito na mukha naman siyang luma para sa akin. Sinagot naman siya ng ating bida na kung ganoon, umasa na lang tayo na ang laman ng utak niya ay hindi luma. At pagkatapos tinanong niya na kayo po ba si Master Kong? Sumagot ito sa kanya na anong master? Miyembro lang ako ng pamilyang Kong. Dagdag pa nito sa kanya na anong nagdala sa inyo rito? Sinabi sa kanya ng ating bida na ipinakilala kayo sa akin ni General Manager Zhang ng Billy Swordsman Family. Makikita naman ang gulat sa mukha nito nang marinig niya ang sinabi ng ating bida. Bamaling ito habang sinasabi na tuloy po kayo. Mula sa loob makikita ang maraming aklat at scroll. Nakaupo sila sa iisang lamesa na sinabi ng ating bida na kung ayos lang sa inyo, maaari ko bang itanong kung ano ang relasyon niyo kay General? Agad na tumugon ito sa kanya, na sinabi na siya ang aking master. Natahimik sila panandalian nang marinig yun habang nakatingin dito. Muling sinabi nito sa kanya na maayos ba ang kalagayan niya. Tumawa ang ating bida na sumagot na maayos naman siya. Nakapikit pang sinabi sa kanya ni Master Kong na ikinatutuwa kong malaman yan, pero bakit niyo ako pinuntahan? Sinabi sa kanya ng ating bida na ako si Billy Duan,
ang tagapagmana ng Billy Swordsman family. Narito ako dahil kailangan ko ng isang general manager. Sumagot ito sa kanya na ang ibig niyo bang sabihin ay gusto niyo ako bilang inyong general manager? Sumagot ang ating bida sa kanya na oo, dahil inirekomenda kayo ni General Manager Zhang. Sumagot ito sa kanya na sinabi ba sa inyo ng master ko kung bakit ako nakatira sa masukal na lugar? Nakapikit na sumagot ang ating bida sa kanya na siguradong mayroon kayong sariling mga dahilan. Nakababa ang tingin nito habang tahimik lamang. At pagkatapos sinabi niya na gaya ng inaasahan, hindi niyo pa narinig. Nakapatay ako ng tao, ang mismong nag-hire sa akin. Nagulat si Guangtou sa kanyang narinig habang napatingin dito. At habang tumatayo ito sinabi pa sa kanya na kaya pakiusap, mag-ingat kayo sa pagbalik. Hindi ko na kayo ihahatid sa labas. Nagulat naman ito sa kanyang narinig nang sabihin ng ating bida sa kanya na mabuti na lang, sa tingin ko ay hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Napaseryoso ng tingin ito sa ating bida. May ngiti sa mukha niya na seryosong sinabi pa kay Master Kung na hindi ako ganoon kaina para mamatay lang sa tama ng isang abacus. Napalaki ng mata si Master Kung nang marinig niya yon mula sa ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata.